Okay mga kaswak, sa mga nagtatanong or nag-iisip, naka Mi Pad 5 kayo at iniisip nyo na mag-upgrade to Mi Pad 6 or this one, Mi Pad 6s Pro, ito na yung sasagot sa tanong nyo. So isa rin to sa aming naging consideration kasi ang iniisip natin is baka naman masyadong malaki, yun yung number 1. Baka masyadong malaki sa akin yung Mi Pad 6s Pro. So ngayon, sasagutin natin yan. I-compare natin itong dalawa. And sa bandang huli, I'll let you be the judge, no? Kung worth it ba na mag-upgrade from Mi Pad 5 to Mi Pad 6s Pro. Okay, so ito yung kanilang side-by-side comparison. So Mi Pad 5, 11-inch tablet. Pad 6s Pro, 12.4, no? So pag pinagdikit mo siya, ayan ang kanilang difference. Yan. Okay? So magkakaroon na kayo ng idea based sa laki ng Mi Pad 5. So gamit itong measuring tape, sukatin natin to manually. Now I know, pwede nyo naman i-check sa online yung kanilang specs, no, in paper. Pero iba pa rin yung sa actual. So tingnan natin, si Mi Pad 5, ang lapad niya ay that's 16.5 centimeters, okay? Yung kanyang lapad, yung kanyang height, kanyang taas ay nasa 25.5 centimeters, okay? Then for the 12 or 6s Pro, ang kanyang lapad ay 19 centimeters at yung kanyang taas naman ay nasa yan, halos sakto siya ng 28 centimeters. Okay? Then ito yung kanyang pinaka diagonal na size ay 33. Then itong Mi Pad 5 ay nasa almost 30 centimeters. Okay? Halos. Actually, parang pantay na pantay, yo. Parang mas makapal pa nga ng kaunti to si Pad 5. Tapos sa bigat, in paper, itong Mi Pad 6s Pro ay 490 grams. So that's almost kalahating kilo, no? Ito is 411 grams in paper. Pero kapag hawak-hawak mo siya, bit-bit mo siya, halos walang pagkakaiba. Sa paper lang talaga yung pagkakaiba niya. Then, dito sa ilalim, ayan, kung kukumpara natin to both, dual speaker, ito si Pad 5, then, of course, USB Type-C, same lang yung ilalim niya, meron tayong dalawang speaker. Tapos, sa gilid, volume rocker. Actually, same positioning yan. Ayan. And volume rocker. Tapos sa taas, si Pad 5 is yung dalawang speaker niya ulit. And then yung kanyang home button. Parehong-pareho lang din ni Pad 6s Pro. Si Pad 6s Pro ay meron andito rin yung kanyang power button at dalawang speaker on top. So, may nakalagay na Dolby Atmos. Same lang din. May nakalagay din na Dolby Atmos kay Pad 5. Sa kabila, ito yung charging or charger ng kanyang pen. Same with Pad 6s Pro. Ang main difference nito, guys, is dito si Pad 6s Pro, meron siyang fingerprint scanner sa power button. Si Pad 5 ay wala. Ang screen size niya, sukatin natin, no? From here to here, kasi kanina actual actual size. Screen size niya ay nasa 28 centimeters almost. Ayan, okay? Then si 6s Pro, size niya, start tayo dito sa start ng screen, 31. Okay? So ganun ang kanyang size ng actual screen. Now, sa user experience, sa speed, this is a 144 screen refresh rate tablet and this is a 120 screen refresh rate tablet. Okay? Actually, hindi ganun kalaki yung difference sa 144 sa 120.
Pero kitang-kita nyo kung gaano ka-bright, mas bright itong 6S Pro versus sa Pad 5. Ngayon yung video naman, no? Try natin yung video quality nila. Okay? So si Pad 5, yung quality niya 2160. Okay? 21 pixel, 60 fps. Same with this one. Ayan, okay? Ayan, okay? So naka 2160 na rin tayo. Start tayo kay Pad 5. Okay, hanggang parot. Try naman natin si Pad 6S Pro. Ito si Pad 5. Nakatodo rin yung kanyang brightness. Ito si Pad 6S Pro. Nakatodo yung kanyang brightness. So, very evident na mas buhay ang picture or video dito kay Pad 6S Pro. So, you be the judge. Sa camera naman, ayan. So, same angle tayo. Si Pad 6S Pro. Okay, kahit na medyo ilapit mo pa yan, zoom na yan, sobrang lapit na yan, no? Kita ninyo kung gaano kalinaw. Okay? So, tignan natin kung same ba yung magiging performance ni Pad 5. Kaya din niya yung ganun ka-zoom. Pero, it's very obvious na mas maganda talaga ang kuha ng Pad 6S Pro. Bukod doon, of course, in paper, naka Snapdragon 8 Gen 2 kasi itong 6S Pro versus Snapdragon 860 ni Pad 5. So basically, much faster ang 6S Pro. Kasi ang katumbas ito is flagship pa rin na specs ng phone like S23 Ultra, ganyan. Pero for me, hindi siya ganun kalaki ang difference. Although syempre, halata naman na mas malaki yung 12S Pro or 6S Pro dahil 12 inches siya, 12.4. Pero hindi siya super na parang ang laki-laki naman. Okay? That's for me. Now, doon sa kanyang bigat, isa kasi sa concern yun, baka nakakapagod naman siya gamitin, hindi naman. Sinabi ko na sa inyo, this is 411 grams, this is 490 grams. So, hindi siya ganun kalayo ang difference. So, kung sanay na kayo gumamit ng Pad 5, hindi kayo masyadong maninibago using Pad 6S Pro. Okay? So, ginawa ko tong video na to kasi alam ko yung iba nagko-consider ng Pad 6 o kaya Pad 6 Pro, kaya Pad 6S Pro. For me, better na kung meron kayong budget, Pad 6S Pro na kayo. So, always go for the highest variant, highest version. Kasi yun yung mas maraming support, mas mabilis. So I hope nasagot ko yung tanong and you may consider buying 6S Pro if you want to upgrade from Pad 5. So this is really worth it na upgrade from Pad 5 to 6S Pro. Okay? So that's it mga kaswak, no? See you next time. Bye-bye.